Sana magka-unit ka na. Uy. Pero hanggat wala pa, dito muna tayo, di ba? Ertiga Hybrid GLX 80. So, ito yung top of the line ng Ertiga. This is Christy again from Suzuki. Tara samahan nyo ako, alamin natin kung ano ang nasa loob ng Ertiga Hybrid GLX Auto. Boom mga karepa! Again, ayan, nandito ngayon tayo sa loob ng Suzuki Hybrid or Ertiga Hybrid GLX Auto. Ayan. So, silipin natin ngayon kung ano nasa loob nito. Then, discuss natin kung ano yung difference niya to other variants. Okay? So, halika. Tingnan natin. So, una nyo mapapansin, yung steering wheel natin nakabalingo. Hindi, joke lang. Ayan. So, unang-unang makikita natin dyan is yung trimmings. Ayan. So, naka-wood panel trimming to. Ayan. Ayan. Tapos, yung aircon natin, naka-single climate aircon. Then, eto, may cup holder cooler tayo. Then, dalawa rin ang socket natin, 12 volts, 120 watts, and yung USB aux natin. Then, keyless entry na to, push start stop. 10-inch monitor with Apple CarPlay and Android Auto. With built-in GPS na to, mga kaibigan. And so, makikita nyo yung ito, yung multi-display infotainment natin. Ayan. So, nakikita nyo kung ano yung bukas na indicator na meron. So, good thing about this, meron na rin tayong cruise control. Ayan. So, Bluetooth connection. Then, yung steering. Ganda. Then, again, meron tayong stability program. Parking sensors. And, of course, the EASS or Engine Auto Stop Start. Again, 7-seater tayo. And, dual aircon. Okay. Sa likod, ito itsura niya. Ayan. Ito nabababa to. Then kapag minaba mo yan, yan, straight yan. Wala tayong gap. And good thing about this, ito, hard plastic. Tingnan naman kung gaano kakapal yan. So kahit maglagay kayo na mabigat yan, hindi lulundo yan. And of course, detachable yan. Malalim din yan. And also, ito, equipped na rin siya ng reverse camera. Okay. And hybrid, of course. So mga karepa, there you have it. Nakita nyo yung loob ngayon ng GLX Auto natin ng Ertiga Hybrid. So pag-usapan naman natin ngayon ang difference niya. So physically, nakikita natin, unang-unang mapapansin natin is yung grill. Yung grill ng GA is black, while the GL and GLX Auto is chrome plated na. Then at the same time, yung mugs natin, ang GA is naka-stylus lang, while the GL and GLX is naka-mugs na. Pero the difference between GL and GLX is yung GLX natin naka-two-tone, while yung GL natin is single-tone lang. Then pagdating naman dito sa internal, sa interior, makikita natin ang GL at saka GA is black lang siya, yung sa may dashboard. So, si GLX, meron siyang parang wood trimmings. Okay? Pagdating naman sa radio, si GA, naka-single din. Si GL, naka-2 din, pero 9 inches. Still, Apple CarPlay na rin siya and Android Auto. While si GLX is naka-10 inches infotainment system. Si GLX is equipped na rin ng auto retract na side mirror. And at the same time, siya lang yung meron ding parking sensors. Si GA po, wala. Si GL meron. So, meron din siyang reverse camera. Si GL wala po. At saka si GA. Ayan.
So again, this is Chris Lina from Suzuki. Ayan, kung naging interesado ka dito sa unit na to, it costs 1,178,000 and that's the cheapest hybrid in the market right now. Kaya kung interesado ka, halika, link nyo, tap nyo lang yung description dito sa video na to, kontakin nyo ako doon. Kung gusto mo to at gusto mo makuha ang pinapangarap mo sa sasakyan, tulungan kita, pa-approve kita.